Tune in to our podcast and listen to the full episode to know more. Imagine what would it be like if you are the most confident version of yourself. Hi, you are listening to Hypno Podcast by Mindshift PH, where personal development is what we are about to discuss and why it's important in today's society. Hi, I'm Coach Ruru. Hi, I'm Coach Ruthie. Hi, I'm Coach Day. Hi, I'm Coach Jason. And I'm Coach Bill. For episode 1, our topic will be debunking the myths about hypnosis. A usual question muna, no? What is hypnosis? Pag sinabing hypnosis, ano ba yung unang pumapasok sa isip niyo? Ang pagkakaintindi ko sa hypnosis, iniisip ko budol agad. So technically, mind control siya. Sinasabi sa akin or hinihingi sa akin without my consent. Yung bang nauuto lang ako na binibigay ko lahat. Oo lang ng oo. Yung sa akin kasi typical eh. Typical na budol-budol talaga. Yung kapag ka nasa kalsada, gano'n. Meron ako na-encounter na ibang tao tas hindi ko siya kilala. Hindi ko pinapansin. Hindi ko masyadong binibigyan ng attention. Exactly. Akin, since I'm a very sheltered na bata, kumbaga super introvert, yung first na-encounter ko hypnosis is sa popular media. Mind control talaga siya. And meron din yung isang pinakasikat na scene yung sa Jungle Book, kung kilala niyo si Mowgli tapos yung snake. Recently siya si Scarlett Johansson. Then yung mata niya, sasabihin niya, look into my eyes. And then sasabihin niya kay Mowgli na pumasok ka sa bibig mo so I can devour you. So parang laging may loss of agency sa popular media. Like you lose your capacity to choose for yourself. The free will is gone. So for me, kasi wala talaga akong idea na may word palang hypnosis. Pero ang alam ko, hypnotize. Nung na-encounter ko kasi yung hypnotize, mostly sa mall. So, lagi nila akong harangin, tayo pakilay ka na. Tapos lagi akong nabubudol hanggang sa bumili ako ng worth thousands na product nila ng pangkilay. Pero di ba sabi niyo nabudol na kayo? Time na nabudol kayo. Kasi di ba like yung sa pagkilay, ano ba na-feel mo during that time? Para so that our viewers can understand. Ano ba yung feeling? Napag-give in ako kasi parang, sige, why not? Libre lang naman. Na-feel very confident ako nung naayusan na nila ako. Dahil weakness ko yun, insecurity ko yun. Tapos dahil nga na-enhance nila yung kilay ko, ay, ang ganda, di napabili ako. Parang wala ka sa sarili, ganun. Oo. Tapos na-realize ko na lang siya nung umuwi ako, bakit ko binili to? Parang umurahin lang to. Pero usually kasi sa psychology din, kapag pinahawak sa'yo yung paninda, that you are more likely to buy it. Or if pinatry sa'yo, pina-free taste ka, pinatry sa'yo, so nakuha ka rin doon. And also sa persuasion, we have this thing called law of reciprocity. Parang nag-service sila sa'yo, pinaganda ka. So you feel like dapat bumili ako. Kung di ako bibili, nakakahiya. Dapat bumawi ako. Gano'n. Law of reciprocity pala yun. But still, if we're going to talk about hypnosis, it's still hypnosis. Simply kasi, ano ba yung hypnosis? Pag pinag-usapan natin yung hypnosis, di ba? Ako, personally, paano ako napunta sa hypnosis? Hypnosis is, for me, magic. Magic siya. Kasi mahilig ako sa magic dati. So, akala ko lang, di ba kasi sa stage, nakikita siya. Sa Hollywood movies naman, medyo negative ang connotation ng hypnosis kasi vampires, di ba? Dracula, di ba? Hypnosis. Tapos yung mga... But the thing is, pinalabas kasi sa media na mind control siya. Which is not really. Hypnosis kasi is a natural phenomena. Natural siya, nag-work inside our head. And we're experiencing hypnosis every day. It's more about attention. Wherein our mind goes into a different state. We call it alpha, theta. So that's a heightened state of attention. When we talk about attention kasi, kung papansinin nyo, hypnosis is simply getting the full attention of the person. So, kung walang full attention, hindi siya effective. Hindi siya. Kaya nga yung pendulum. Ano nangyayari sa pendulum? Nag-focus ka doon. Sinusundan mo talaga yung kung saan yung nagtitik eh. That's focus. So, ngayon maraming hypnosis, especially sa social media, ang labanan attention. Kaya sa marketing, pagalingan ng Content. Yeah, exactly. So, hypnosis is simply attention. Then, kapag nag-focus ka kasi dun sa isang bagay, nag-open yung, we have this what we call critical faculty na nagpro-protect ng subconscious mind mo. Ano ba yung subconscious mind? It's
it's our part of the mind wherein kung nanonood kayo ng Inside Out, nandyan lahat yung mga stored. Hindi talaga siya nawawala. Kaya yung unlearn pala, hindi totoo yun. Yeah. Learn something new. So, na-reprogram siya. Reprogramming lang pala talaga ng identity. Kaya pala, yung mga nag-aaral ng bagong language, nire-reprogram nila yung mind nila to learn a new language. Actually, dinadagdagan. Kasi hindi mo naman ino-overwrite yung unang language mo. Okay. So, pag nag-aral ka ng English, hindi ka naman makakalimot na magtagalog. Pero meron nung kilala kasi, 3 yung language niya. Yung hindi niya nagagamit palagi, nakakalimutan na niya. Our brain tends to make space kasi sa mga bagay na kailangan natin. So, kung di mo na kailangan, like yung kung sino na-encounter mo sa road or yung pangalan ng taong hindi mo na makakasalamuha ulit, dinidelete na siya. Delete? So, Oo. nawawala nga siya. Oo. Actually, it's always there. Pero nandiyan pa rin. Yun For nga. example, ako nag-aral ako ng Japanese na language, 'di ba? So naalala ko pa rin siya kahit na matagal na siya. Imagine na may sariling vault yung brain mo. Nilagay mo lang siya sa vault. Parang body memory din siya eh. For example, ako dati nagba-basketball ako, tapos naging volleyball na ako. So start, parang nahihirapan ako ulit maglaro. Parang kapakapa na naman. Pero once my body get used to it, parang nilalabas niya kusa, ganito yon ulit. Maalala mo ulit siya paano siya ginagawa. Kasi halimbawa ako, I'm really bad with names ever since talaga. So, lahat ng mga kaklase ko ng high school, lahat ng mga kaklase ko ng college, lahat ng mga kabatch ko as a missionary, nalimutan ko na yung mga pangalan nila. Lalo-lalo na if we don't have any interaction for the past 20 years, wala na. Is it really possible to get it back? Na yung mga pangalan na yon, which is hindi naman talaga siya importante sa buhay ko ngayon. So I felt na dinelete na siya. Is it really possible to remember yung ganun ka-mundane na information? Kapag may nag-remind sa'yo, bigla mong, oo nga, naalala ko siya. Kasi I met another one recently na nagpunta kami sa isang lugar. I met a former batch and I cannot remember his name talaga. Pero kilala mo talaga siya before. Kilala ko sa mukha. Pero yung name niya, Ka-interaction kayo dati. oo, pero hindi ko makalala yung name. It's the name that's nag-disappear talaga. Then when he says other names, like, si ganito, alala mo, meron na siyang 5 anak ngayon. When he says that, yung name, hindi ko talaga ma-picture. Pero kapag nakita mo siya, tapos sinabi yung name, maaalala mo siya bigla. Yung itsura, pero kailangan sabihin sa akin Yung name. Then kapag naalala mo yung name, oo nga. Yung person na sabi mong hindi mo maalala yung name. Mm-mm. Kasi sabi mo pag na-encounter mo siya, 'di ba? Oo, natatanda mo yung mukha, pero yung name hindi pa rin. How about pagka sinabi yung name? Oo. Pag binanggit na, Marirecall mo yung name. marirecall ko yung name, pero siguro kung hindi magkakaroon ng reinforcement, maya-maya, makakalimutan ko ulit. So, ibig sabihin, nandun pa rin siya sa Nare-recall mo pa rin. It's not deleted. Pero can you summon it through hypnosis? Can you summon The name. the name? Based on my experience, meron nagpa-therapy sa akin. Concern niya is, meron daw siyang isang bagay na tinago na hindi na niya matandaan kung saan nakalagay. And lahat ng mga tao sa paligid niya, sinasabi, ikaw ang huling may hawak nun, ikaw nagtago nun. And yung tinago na yon, it's a very important document. Sabi ko, let's try. I haven't handled that kind of situation, but I'm interested. Ayun, we did a quick hypnotherapy and then some suggestions like going back in time. And then, ayun, naalala niya instantly kung nasaan siya. So, there are things kasi, for example, na akala mo na-delete mo lang siya, but you're not aware, nandiyan pa rin siya. Ito for sure, hindi mo minemorize to. I want you to think about yung pinaka-last na vacation mo last year. O kahit matagal na. Can you still remember? Now, I want you to think about ano yung suot mo nun. I can remember that. Minemorize mo ba siya? Tinandaan mo ba siya? Hindi. Pero kung tatanungin ko siya, you think na it's already deleted. But it's there, subconsciously recorded. So, ganun siya mag-work. So, in that case, pag ikaw ba mag-e-exam ka, you can do hypnosis on yourself para matandaan mo lahat. Yeah, we do have it for speed learning. That's the reason. Kapag mag-e-exam, we call it review, not re-study. Review. The problem with students, sa mga mag-e-exam, they re-study. Sa akin naman, ang ko is auditory. So kapag nakinig ako sa teacher, I don't have to review my notes kasi narinig ko na siya sa teacher.
So, ayun ang common mistake ng mga pag-access ng information sa Coach mind. G, ginawa mo rin yan. Sabi mo yung mga nakakalimutan ng mga anak mo. Tapos, tinatry mo rin silang i-hypnosis na para maalala nila kung saan. Actually, that's one of my, kumbaga, hidden talents na na-develop ko rin. Recently, I started doing itong hypnosis is finding lost things. Kumbaga, your subconscious really remembers kung saan mo iniwan yung mga bagay-bagay. And what I do is, hinahati ko yung room. And then, meron kasi akong no tsaka yes. So, hatiin ko yung room. Halimbawa, saan ko naiwan yung bag ko. And, pipikit ako. And then, is it here? Is it here? And then, I will listen to the feeling ng subconscious. So, dito siya banda. And then, ganun ulit. Hatiin ko ulit yung room. So, my kids, they lose a lot of things kasi nga mga bata pa, 6 and 4. So, ginagawa ko, ganun din. No, I'm looking for this thing. Kahit hindi ko napansin, alam kong dumaan yan sa peripheral view ko. I would let it go. And then, mamaya-maya, pag upo ko, maupuan ko dito. Okay? My body didn't know na nandoon siya, pero my body felt moving. In fact, it's an actual science na merong isang episode sa Doctor House na merong isang tao, because of his stroke, naghiwalay yung brain niya. Naghiwalay yung brain niya from left hemisphere to right hemisphere. And pinakita siya sa isang screen. Sa isang screen nakasulat yung name ng object, a pencil. And sabi niya, ano nakikita mo sa left part mo? Sabi niya, it's a pencil. So sinulat niya. Ano nakikita mo sa right part mo? Hindi ko makita. Sabi niya, hindi niya makita. Pero, yung picture doon is a candle. So sabi niya, pagalawin mo nga yung kamay mo, i-drawing mo. So yung right hand niyan, din-drawing yung candle. They actually see different things. Are you saying na yung thoughts or yung how you think in your brain has its own way of thinking and then your body also remembers? Yes. You actually have to. How about naman para dun sa mga nagtitake ng board exam? So, pag nagre-review sila, they tend to write, diba? A lot. Is it good ba? Ako, I really suggest to also write. Instead of using mga iPads, ita-type. Kasi when you write, Pero pag nagre-write sa iPad, is it fine? for me, hindi. Personally kasi iba pa rin yung effect nung sa notebook mo siya sinulat. It's always there. Iba yung friction nung pagsulat mo. And when you're writing kasi, the difference is you're helping your senses to work simultaneously, kaya mas natatandaan. Visual, you're seeing what you're writing. There's a feeling. And sometimes yung iba, just like me, pag nagsusulat ako, hindi lang kinukulayan, sinasabi ko. And also yung kinukulayan is really helpful kasi especially for visual people, yung highlights, ang nangyayari doon, naaalala nila, nasa yung part ng page. Ganun ka-powerful subconscious. Sometimes, the things around you, nagre-register yan without you knowing it. So, ganun siya. So, yung conscious mind natin, just to give you an idea, the conscious is just like GoPro, na nasa harapan lang. Kung ano nakikita mo, ayan na yan. GoPro camera. Yan. Camera. Standard camera. Yan. So, ang subconscious natin is like a camera 360. Even you're not aware, nare-record niyan. Lahat. So, gano'n mag-work yung mind natin . So, technically, kung anong nasa likod, nasa gilid mo, ayun yung nare-record siya. Yan. Nakafocus kasi tayo masyado sa conscious mind. Minsan siniset aside natin si subconscious, but the power is there. That's how powerful the subconscious mind is. Napaisip ako sa mga pinagsasabi ko minsan kung nasa toilet ako. Yeah, ako napapaisip ako sa araw-araw na buhay ni Coach. Bakit? Napapaisip ako kasi syempre parang, alam mo yun, master niya yung hypnosis . Oh. Actually, Hypnosis. So, nagagamit mo ba siya araw-araw? Like, for example, may mga times din ba na yung parang sobrang lugmok ka sa problema, ganun. Or parang, master mo na yung craft mo. well, andun pa rin yung problem. The problem is already there, but how I mastered is the management of the problem. Eto pa, maganda pa dito. Kasi meron tayo yung mind natin. We do have something what we call deletion. Meron siyang deletion, but it's still there. So, nasa recycle bin. Pwede i-restore. Oo, nare-restore. Kasi kailangan mag-delete ng mind sa surrounding. Paano siya i-delete, Coach? Automatic siya sa mind natin. Nag-filter siya. Kasi imagine mo parang si Superman. Sino nakapanood na dito nung Man of Steel, Superman? Ako.
Yeah. Nung bago pa lang siya dito sa Earth, parang nahirapan siya kasi yung full senses niya na gumagana, sobrang heightened. 'Di ba? So, imagine what would happen if kayo mismo, lahat ng sound dito sa room naririnig niyo sabay-sabay. Nakakabaliw. Baka mabaliw ako. So, dinedelete niya yung iba. So far ngayon, ako lang naririnig niyo, but when I put your attention to another thing, tulad ng sound ng electric fan, maririnig niyo ng electric fan ngayon. Actually, nung sinabi mo yung if narinig mo lahat, Ako din. Narinig ko na agad pati yung labas. Naging super hyper aware ka, 'di ba? Gusto nyo ng technique sa about deletion? Yes. Ako kasi mahilig ako manood ng horror. And yung asawa ko dahil mahal ako, na nakikinood siya. And ayaw na ayaw niya kasi pagkatapos nun, mananaginip siya ng masama. So magkakaroon talaga siya ng nightmares. Pero dahil nga gusto niya akong kasama, nakikinood siya. Isang technique na ginagawa namin as little as 10 minutes kasi meron tayong tinatawag na brain consolidation. Kung saan ang ating short-term memory magko-consolidate siya into long-term. So that happens within 4 hours. So mangyayari, pagkatapos namin manood ng horror or anything na traumatic, ang gagawin namin, manunod kami ng 10 minutes ng show ng mga bata. Yung mga tumatawa. And then after that, wala siyang nightmare. Wala siyang kahit anong natatakot. Kasi nai-interrupt yung process. So yung painful memory, yung memory mo na nainis ka ngayong araw na to, mai-interrupt siya. Hindi siya papasok. Pero kaya ka nga nanood ng horror para matakot ka, di ba? Ako kasi pag nanonood ako, I usually want to feel the movie. Talagang I put myself into that state. Yan, for example, movies are form of hypnosis. Pagka nakakaiyak, naiyak ka rin. Yeah, oo. Kasi kaya ka nga manonood ng movie, you need to enjoy it. Naalala ko yung sinabi ni Coach Bill nung nakaraan na, di ba tinanong mo yung Coach Bill kung sino dito yung mga naiyak pag sa movie? Kasi ibig sabihin, parang hindi aware yung subconscious mind mo kung alin yung real and hindi. Yes. So naisip ko si Coach Bill kaya ganun din. Hindi aware ang mind natin kung ano yung imagination and reality. Example, when I do hypnosis, I usually do suggestions, di ba? Meron akong ginagawa na halimbawa, sa isang classroom, ang suggestion ko, medyo mainit sa classroom, but nung nagsuggest ako, when I snap my finger, mapupunta kayo dito sa Antarctica. So lahat sila nag-chill. So na-feel nila yung lamig nun. So even though it's imagination, na-feel nila siya. Yung feeling. So it means hindi alam ng mind na hindi totoo yung imagine nila. And most of the time, kung ilalagay natin siya sa mental health issue, most of the things, especially fear, those are just imaginations. And it feels like, kaya yung fear or takot, why does it feels like reality? Kasi it's an imagination, hindi alam ng mind mo na totoo ba siya o hindi ba siya totoo. So we create everything that we feel. Exactly. Meron kasing study sa MIT na lahat ng negative, most 99% ng negative emotions, nangyayari siya hindi sa now. Kumbaga kung ilalagay mo siya sa graph, merong past, may present, may future. So fear usually nasa future, statistically. It's very rare na magkakaroon ka ng fear right now. Kasi una-una, wala naman something that endangers your life. It's a very, very rare moment na makakaramdam ka na you are in actual danger. So most of your fear nandito sa future and most of your regret nandito sa past. And yung mga bagay na yun, mariresolve lang if you go back dito sa present moment. Meron tayong bubong, busog tayo, nakakain tayo. And the problem is, our minds, lumilipad sila. Either sa future, punong-puno ng fear, diba? Anong sasakyan ko mamaya? Baka maligaw ako. Anong diba? lulutuin ko na naman Anong lulutuin ko mamaya? na naman mamaya? May pera pa ba ako? So, these are the kinds of fear na sumisira ngayon sa present mo. Sa present moment. And when you really think about it, sa present, halos wala ka naman talagang feeling. So ngayon, anong ilalagay mo ngayon dun sa present? Anong feeling ilalagay mo dito? Kasi lahat naman pala imagination. Which is good things. Which is good things, diba? Sometimes, yung mga masamang nangyayari, Coach, so naka-record na siya sa mind ko, 'di ba? So, ang tendency
nare-recall ko siya pero ibang tao. Pinoproject Ibang tao mo. yung nalalagay ko dun. Yun yung parang, kaya minsan, for example, nakahiga lang ako. Tapos, alam mo yung pagpupunta kayo sa mga, for example, burol, ganyan. Siyempre, tumitingin kayo dun, di ba? Ako hindi masyado. Ang nangyayari sa akin, napapalitan ko siya. Tapos, alam mo yun, naisip ko na kagad kung sino yung nandun. I mean, kahit na hindi naman siya totoo. For example, ito, yung kapatid ko nung nakaraan, yung hagdan namin, lagi may nadudulas dun. So sometimes, bigla akong kakabahan. Ang bigat ng pakiramdam ko. Kasi biglang pumasok sa isip ko, ibang tao na naman yung nalagay dun. Parang ganun. Ano ba yun? Ibang tao na naman yung nadulas. Baka madulas kasi talaga yung hagdan. Tapos, na-anchor na sa'yo na lagi may nadudulas doon. Oo nga no. Eh, how about yung sa isa? How can I stop it? Yung naiisip ko yung ibang person naman yung nalalagay mo doon, ganun. Ang unang tanong ko dyan, how does it affect you first? Nagkakaroon ako ng fear pag naiisip ko siya. Fear na mangyayari yun sa tao na yun. Okay. Ganito, try mo muna gawin. For example, meron ka bang past history na nangyari exactly yung ganyan? When was that? Fourth year high school ako. Fourth year high school. Then, nung nag-start na yun, nag-start yung parang association na yun. More likely dun nag-start yung association mo dun sa event na yun. Kaya nangyayari to na iniisip mo lagi. So, this is what's happening inside your mind. Every time na may parang bad event, ibang tao or someone close to you yung ilalagay mo dun, you associate it na mangyayari sa kanila yun. Your mind actually is creating that because of that event na nangyari before. Tapos yun, nagiging paulit-ulit siya. Kaya sometimes, pag kunyari sa gabi, bago ako matulog, hindi kasi tumitigil yung brain ko. So, kunyari, right after ko mag-pray ganyan, pipikit na ako. Tapos yun, may makikita na naman ako hanggang sa, alam mo yun, kakabaka, tapos parang, ano ba, tama na. And the fact na paulit-ulit mo siya naiisip, even now, na-share mo siya dito, ibig sabihin, you keep on playing that may pattern. So, you just need to interrupt that pattern. Yeah, at saka, fun fact, our mind doesn't stop thinking. Like our heart, it doesn't stop beating. Try this one. Try to reframe it. Let's say, nagpapataro ka naman, di ba, madalas? Yeah. Ano bang ibig sabihin ng death sa tarot? Rebirth. New beginning. Di ba? So, you can just give meaning in it. Tignan mo, anong mafe-feel mo about it. Let's say, nakita mo yung person na to, kunyari sa Masarap. kabaong. Okay, there's a new beginning for this person. Instead of literally, mamamatay ito. Anchor is something that, ito yung association. Ina-associate mo yung feelings or... Parang ganito, yung pabango ng ex mo. Pag may specific kang perfume na naamoy, naalala mo yung ex mo. Ganun yung example ng anchor, association. So let's talk about reframing na. So ano ba yung reframing? So what is reframing? So we have this thing called reframing. It's simply changing the meaning. Kasi lahat tayo, yung utak natin, mahilig magbigay ng meaning sa ibang bagay, tama? Lagi yan naka-associate yung isang bagay. Mas madalas sa association is negative. Negative. Yeah. Especially dito sa Pilipinas, ang daming supernatural belief. True. Superstitious. Diba? So kapag may tumawid na pusa, ibig sabihin, Bad luck. bad luck. So, wag na ituloy yung biyahe. Yeah. Diba? So, lagi ako nadudulas. Ibig sabihin, lalagyan na lang ng meaning yun lahat eh. Kapag nagsuot ka daw ng pula during lamay, diba? Lahat nilalagyan ng meaning. So, how do you reframe? Just change the meaning. So, same sa thoughts natin. If you're feeling bad, change the meaning. Parang kanina, yung bunso ko kasi, normally, hindi siya super sweet. Pero nung nagising ako kanina and then nag-meditate ako, usually, pinahubayaan niya lang ako. So kanina, sobrang madikit siya. And then, sobrang madikit niya, sobrang sweet niya, talagang ayaw niya akong iwan. Nararamdaman niya siguro na aalis ako. And then ako, bigla akong nagkaroon ng mga negative thoughts. Hala, baka may mangyari sa akin. Di ba? Pag umalis ako, may mangyari sa akin. Nararamdaman ng anak ko. So, yun yung thoughts ko, di ba? Energy kasi yan. Oo, di ba? When you let those kind of thoughts run, it will affect you. And nandito naman ako ngayon, safe naman ako, di ba? So, I quickly reframed it na siguro na may miss ako nito. Kailan ba yung last time na nag-play kami? Oo, yung attention. Oo, yung attention. So, medyo siguro kulang yung attention. So,
when we have these kinds of negative thoughts, lalong-lalo na yung mga nakakatakot na mga thoughts sa pamilya natin, sa kamag-anak natin, that's when you reframe. That's when you reframe it into positive. Ako yan ang abang mahirap eh. Pagka may kinalakihan ka tapos ang daming pamahiin. Like, in our case, like in my case, so, diba, Chinese, so, ang daming pamahiin. Pag may namamatay, Yes. gumagawa kami ng paper plates. Actually, marami kayong horror movies. Marami kami, in fairness. Pero may halong comedy. May halong comedy. May pattern interrupt. Oo, may halong Yung comedy. zombie nga nila, di ba? May papel dito. Tapos tumatalon-talon. So, actually, it's all about belief eh. If we're going to talk about belief, nasa belief yan eh. So, gaano ka-powerful yung belief? So, nag-umpisa lang siya as thoughts, tas magiging words, hanggang sa maging belief na siya. Diba? So, once na maging belief siya, it will become your reality. For example, when you always tell to yourself na, ang malas ko naman, lagi na lang ako malas. So, your mind will find a way na dapat malasin ako ngayong araw na to. Ganon. So, you're creating a belief na dapat mangyari yon. Especially, our mind don't know what is not or ano ba yung hindi. So, your mind can't understand the word no, not, don't. So, that's why in hypnosis, we have this what we call negative suggestions. And it's very powerful. Sa mga babae, eto na lang, pag naghahanap sila ng future jowa, ayoko yung lalaking babaero. Ayoko ng lalaking, maliit. Bakit ako, coach? Sinasabi ko lagi, ayoko pa mag-baby. Malay mo. Diba? So, ayoko ng lalaking walang pangarap sa buhay. Pero napapansin nyo, kung sino yung mga mahilig mag-ayaw ko ng ganon, mas madalas ayun yung nakukuha nila. Magnet. Kasi yun yung minamahal. Diba? Lagi nila nirereklamo, ayaw ko naman ng ganon, pinagdadasal ko naman, ayoko nito. O ngayon, alam na natin kung bakit ang dami kong kaklase noon, yung mga lagi nagsasabing, hindi sila mag-aasawa na maaga, sila yung maaga. Exactly. Paano siya nag-work, no? Very simple. Hindi kasi alam ng mind mo kung ano ba yung hindi or no. Ang alam lang niya, basta ano sinabi mo, ayun na yun. So, ganun yung mag-work yung law of attraction. It's actually self-hypnosis. So, when you say, eto nga lagi ko pinapa-example, don't imagine or don't think of a pink elephant. Diba? Automatic yon. Kasi, paano siya nag-work? In order for your mind not to do it, kailangan niya munang ma-experience, makita, bago niya hindi gawin. Kaya ang daming tumatawid sa bawal tumawid dito. Bawal magtapon ng basura dito. Bawal umihi dito. Very hypnotic Yes. pala yung mga message na yun. Kaya pala Yes. doon kami tumatawid. Kasi Yes. nakalagay doon, bawal tumawid. And Pero it feels tumawid. so good. No loading and unloading. Ang dami nagsasakay. Diba? That's negative suggestion. Mas nakaka-curious yung wag niyong hahawakan yan. May mga test na ganun sa kids eh. Marshmallow test. O wag niyong bubuksan yan hanggang pagbalik na. Pero sobrang curious nila, binubuksan nila. It creates curiosity. Kailangan niya malaman muna and ma-feel muna bago niya hindi gawin yun. Kaya yung sa mga kids ko, bumili ako ng donut, huwag niyong buksan yung donut, bubuksan nila yan automatic. Kaya ginagawa ko, wait for us. Kasi it's a very clear signal na wait for us. So, ang command sa brain nila is wait and us. Diba? Tingnan mo sila mama and papa mo. So, dahil nakatingin sila sa amin, hindi na nakikita yung donut, hindi sila natitempt sa donut. And also, ayun, ganun ka-powerful yung negative suggestion. That's why it's really important to be very careful of your choice of words. It will become a reality. Kasi kung anong sinasabi mo, na-visualize mo, right? Yes. Huwag kang ang makulit sa bata, diba? Kaya pala yung mga mothers na laging nag-worry, mas nangyayari yung totoong, yung wino-worry talaga nila. Dahil ni-hypnotize nila yung bata. So that's how hypnotizing works. Exactly, suggestions. Suggestions. And it's called negative suggestion. So, paano ko sasawayin yung wag kang makulit? Behave lang. Just phrase it into positive. It's also a reframe. You're just changing the meaning. And if you're going to, instead of using negative, gamitin mo yung positive frame. For example, bawal tumawid dito. Doon ang tamang tawiran. Kasi may moment of confusion kapag sinabi mong wag ka dyan. Pero dyan siya pumunta. Oo, kasi hindi mo maiisip anong gagawin ko din? Sabi niya dyan, pupunta ako dyan.
And that's one of the example bakit ang daming ano eh. Di ba minsan nakakatempt gumawa ng hindi tama dahil masarap ang bawal.